Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lea Jane D. Dagbunan, Bachelier ng Edukasyon, Medyor sa Pilipino. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang 6 na makrong kasanayan. Handa na ba kayo? Okay, ngayon ay ating tatalakayin ang pinakaunang uri ng 6 na makrong kasanayan. Makinig ng mabuti upang may matutunan kayo sa araw na ito. Okay? Ang una ay pakikinig. Ang pakikinig ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ay higit pa sa simpleng pagdinig ng mga salita. Ito ay tungkol sa pagbibigay pansin sa sinasabi ng isang tao. Parehong pasalita at di pasalita. At pagpapakita na ikaw ay nakikinig at interesado sa kanilang sinasabi. Ang pakikinig ay may iba't ibang aspeto. Ang unang aspeto ay aktibong pakikinig. Ang aktibong pakikinig, ito ay nangangahulugang hindi lamang pagdinig ng mga salita, kundi pati na rin ang pag-unawa sa damdamin, intensyon, at pananaw ng nagsasalita. Ang pangalawa ay empatiya. Kung sa Ingles, ito ay empathy. Ang empatiya, ang pakikinig ay madalas na nagsasangkot ng paglalagay ng iyong sarili sa sapatos ng nagsasalita at pagsisikap na maunawaan ang kanilang damdamin at karanasan. Ang pangatlo ay paggalang. Sa kulturang Pilipino, ang pakikinig ay isang tanda ng paggalang sa nagsasalita at sa kanilang mga saloobin. Ang tatlong aspeto ng pakikinig ay: una, aktibo pakikinig. Pangalawa ay empatiya. Ang pangatlo ay paggalang. Sa pakikinig, importante ito na maggalang ka upang maintindihan mo ang sinasalita ng tagapagsalita. Ang pangalawa ay pagbabasa. Alam niyo ba kung ano ang pagbabasa? Eto, alamin natin kung ano ang pagbabasa. Ang pagbabasa ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng pag-unawa sa mga nakasulat na simbolo at nagbibigay kahulugan sa mga ito. Sa pamamagitan ng pagbabasa, ikaw ay makakuha ng mga impormasyon tulad ng pagbabasa ng mga libro, sa mga newspaper, may makukuha kang mga impormasyon o mga balita. Ang pagbabasa ay may iba't ibang uri. May 2 uri ang pagbabasa. Handa na ba kayong malaman kung ano ito? Makinig ng mabuti. Ang una ay pagbabasa ng pag-unawa. Ito ay isang uri ng pagbabasa kung saan ang layunin ay mauunawaan ang pangunahing ideya ng isang teksto. Yun ay pagbabasa ng pag-uunawa. Pangalawa ay pagbabasa ng pag-aaral. Yun ang pangalawang uri ng pagbabasa. Ito ay isang uri ng pagbabasa kung saan ang layunin ay matutong
ng bagong impormasyon. May dalawang uri ng pagbabasa. Ito ay pagbabasa ng pag-unawa at pagbabasa ng pag-aaral. Alam naman natin na ang pagbabasa ito ay pinaka-importante upang may malalaman tayo at mapalawak ang ating kaisipan. Ang pangatlo ay pananaliksik. Ito ay isa rin sa pinaka-importanteng uri ng makrong kasanayan. Ang pananaliksik ay isang sistematikong proseso ng paghahanap ng mga sagot sa mga tanong o paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng pagkolekta, pag-aaral at pag-interpretasyon ng data. Ang pananaliksik, ito ay importante kung may gusto kang malaman na mga katanungan ay isaliksik mo upang may kasagot ka. Narito ang ilan sa mga karaniwang uri ng pananaliksik. Una, ito ay deskriptibo pananaliksik. Ang deskriptibong pananaliksik, uri ng pananaliksik na ito ay naglalayong ilarawan ang isang partikular na pangyayari. Ang ikalawang uri ng pananaliksik ay explanatoryong pananaliksik. Uri ng pananaliksik na ito ay naglalayong ipaliwanag ang mga dahilan o sanhi ng isang partikular na pangyayari. Ang pananaliksik, ito ay isa rin sa pinaka-importante dahil kung may gusto kang sa halimbawa sa pag-aaral, ang pananaliksik, ito ay napaka-importante dahil kung ang guro ninyo ay may asignatura na hindi mo alam kung ano ang sagot sa mga katanungan, pwede mong isaliksik na sa paggamit ng Google at website. Ang pang-apat na makrong kasanayan ay tama, ito ay pagsusulat. Ang pagsusulat ay isang paraan ng komunikasyon na gumagamit ng mga simbolo upang maipahayag ang mga ideya, kaisipan, at damdamin. At alam ba ninyo na ang pagsusulat ay may iba't ibang uri? Ito, ating alamin kung ano ang mga uri ng pagsusulat. Una, malikhaing pagsusulat. Ito ay ang pagpapahayag ng mga ideya at imahinasyon sa pamamagitan ng mga kwento, tala, at iba pa. Pangatlo ay technical na pagsusulat. Ito ay ang pagbibigay ng impormasyon sa isang malinaw at tiyak na paraan. Ang pangatlo ay pang-professional na pagsusulat. Ito ay ang pagsusulat na ginagamit sa mga professional tulad ng mga email, liham, at mga ulat. Sa pamamagitan ng pagsusulat class ay dito natin maipapahayag ang ating mga saloobin. Sa pamamagitan ng pagsulat ng mga mga sanaysay, dito natin maipapahayag ang ating mga saloobin o kaya ating mga ideya. Punta na tayo sa panglimang uri ng makrong kasanayan. Makinig ng mabuti upang may mga kaalaman kayo pagkatapos ng ating klase. Ang panglimang uri ng makrong kasanayan ay panunood. Ang panunood ay isang mahalagang
mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang proseso ng paggamit ng ating mga mata upang tumanggap ng impormasyon mula sa ating paligid. Diba? Kung tayo ay manunood, ang mata ang ating gagamitin. At saka ang ating tenga ang napaka-importante. Maaaring hatiin ang panunood sa dalawang uri. Una ay pasebong panunood. Ano nga ba ang pasebong panunood? Ang pasebong panunood, ito ay ang mga uri ng panunood kung saan tayo ay nakaupo lamang at tumanggap ng impormasyon mula sa ating paligid. Uulitin ko, tayo lamang ay nakaupo sa pasebong panunood. Ang pangalawang uri ng panunood, ito ay aktibong panunood. Ano nga ba ang aktibong panunood? Ang aktibong panunood, ito ay ang uri ng panunood kung saan tayo ay nakikilahok sa proseso ng pagtatanggap ng impormasyon. Halimbawa, ang panunood ng isang presentasyon, pagbabasa ng isang libro, o pagmamasid sa isang tao. Ang panunood, di ba ginagamit natin ang ating mata at tenga dahil sa pamamagitan ng panunood ay may makukuha tayong impormasyon. Dapat nating piliin ang mga palabas na may makukuha tayong mga kaalaman at makapapaunlad sa ating bokabularyo at makapagpasigla ng ating sarili. Ang ika-anim na makrong kasanayan ay ano ang pang-anim? Pagsasalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Katulad ng aking ginagawa dito sa harapan, ako ay nagsasalita upang kayo ay may maintindihan at may makahanap ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman sa araw na ito. Ating tatalakayin na panghuli ay pagsasalita. Ang pagsasalita ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng maraming bahagi ng katawan at utak. Paraan ng komunikasyon kung saan ginagamit ang mga tunog upang may pahayag ang mga ideya, damdamin at kaisipan. Narito ang ilang mahalagang aspeto ng pagsasalita. Una ay pagbuo ng tunog. Ang pagbuo ng tunog ay ang pagsasalita na nagsisimula sa paggalaw ng bahagi ng katawan tulad ng dila, labi, panga at baga. Pangalawa ay pag-unawa sa wika. Ano nga ba ang pag-unawa sa wika, class? Okay, ang pag-unawa sa wika ay ang utak ang nagproseso ng mga tunog na naririnig at kinikilala ang mga ito bilang mga salita. Ang pagsasalita ay dapat malinaw ang iyong sinasalita upang ang tagapakinig ay malinaw din ang kanilang mapakinggan. Okay, ano nga yung mga 6 na makrong kasanayan? Una ang pakikinig. Pakikinig ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon. So, sa pamamagitan ng pakikinig, tayo ay makaintindi ng mga sinasalita ng ating kinakausap. Sa pakikinig, tayo ay naggumagamit ng ating tenga at saka ang ating isip upang tayo ay
may maintindihan sa pamamagitan ng tagapagsalita. Ito ay higit pa sa simpleng pagdinig ng mga salita. Ito ay tungkol sa pagbibigay pansin sa sinasabi ng isang tao. O sa pamamagitan ng pakikipag-usap, dapat tayo ay makinig upang may mga impormasyon tayo makakalap sa pamamagitan ng kanilang mga sinasabi. Parehong pasalita at di pasalita at pagpapakita na ikaw ay nakikinig at interesado sa kanilang sinasabi. Dahil sa pamamagitan ng iyong pakikinig, ang tagapagsalita ay makapagsabi na siya ay interesado. Katulad lamang ng nakikinig ka sa iyong guro upang ikaw ay may makukuhang impormasyon at mapapalawak ang iyong bokabularyo. Yan po ang pakikinig. Ang pangalawa ay ang pagbabasa. Diba, tinalakay natin kanina kung ano ang pagbabasa? Ang pagbabasa ay importante ito. Ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng pag-unawa sa mga nakasulat sa simbolo. Sa pamamagitan ng pagbabasa katulad ng mga libro, mga iba't ibang dokumentaryo katulad ng newspaper, makapagbabasa tayo ng makakuha tayo ng mga balita dahil doon nakasulat ang mga iba't ibang mga balita. At sa pamamagitan ng pagbabasa, makakuha tayo ng mga impormasyon katulad ng mga nangyayari sa ibang bansa, kung may halimbawa, may darating na mga bagyo o nakasulat doon sa newspaper, malalaman mo kung ano ang mga darating na mga bagyo. Dahil nung una, ang newspaper ang mga ginagamit upang makakuha ka ng mga impormasyon. Wala pang TV sa noong mga unang panahon. Ang pangatlo ay pananaliksik. Ito ay ang pang-anim na sa makrong kasanayan. Ang pananaliksik o research ay isang sistematikong proseso ng paghahanap ng mga sagot. Sa pamamagitan ng pananaliksik, ikaw ay makakuha ng mga impormasyon o mga sagot sa mga iyong mga katanungan. Katulad lamang sa aking sinasabi kanina na kung may asignatura na ibinigay ang iyong guro, makakuha ka ng mga sagot sa pamamagitan ng pagsasaliksik. Mayroon ka magagamit na Google. Diba ngayon may tinatawag na CC? Doon yung makukuha ng madali para masolusyonan ang iyong problema. Madali nang lumabas doon kung isasaliksik mo ang makrong kasanayan. Lumabas ka agad ang 6 na makrong kasanayan. At may iba pang YouTube, masasaliksik mo doon. Kung halimbawa, magsasaliksik ka ng example sa math, paano ito isosolve ang 1 plus 1, o mga subtraction, addition, at iba pa. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik, ikaw ay makakuha ng mga impormasyon at pagsagot sa mga katanungan. Naintindihan lang ba? Okay, punta naman tayo sa pang-4. Ito ay pagsusulat. Ano nga ba ang pagsusulat? Ang pagsusulat ay isang paraan ng komunikasyon na gumagamit ng simbolo. Diba sa pagsusulat, tayo ay makapagbahagi sa ating mga saloobin o kaya sa ating mga ideya. Katulad ng pagsulat ng maikling kwento, pagsulat ng mga sanaysay, o kaya mga diary katulad ng pagsulat ng love letter para sa iyong mahal sa buhay.
Diba? May susulat mo doon na kung gaano mo siya kamahal. May susulat mo ang iyong mga saloobin sa pamagitan ng susulat, i-express mo kung ano ang iyong mga ideya. Sa panglima, mayroon tayo panunood. Ano nga ba ang panunood? Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng panunood, tayo ay makakuha ng impormasyon. Ano nga bang mga impormasyon? Katulad ng panonood ng telebisyon. Makakuha tayo ng impormasyon sa pang-araw-araw na mga sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pipiliin natin ang mga palabas na nagpapasigla ng ating isip, mapapalawak nating kaalaman at bokabularyo. Sa panonood, ito ay ang proseso ng paggamit ng ating mga mata. Diba? Kung tayo ay manonood ng mga pelikula at sa telebisyon, gumagamit tayo ng ating mata upang makatanggap ng impormasyon mula sa ating paligid. At sa panonood, gagamitin natin ang ating mata at tenga. Ang panghuli ay ang pagsasalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Ang pagsasalita ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng maraming bahagi ng katawan at utak. Paraan ng komunikasyon kung saan ginagamit ang mga tunog upang may pahayag ang mga ideya, damdamin at kaisipan. Katulad ng ginagawa ko dito. Nagsasalita ako upang may makukuha kayong mga impormasyon. Mga impormasyon na tungkol sa ating tinalakay, mga makrong kasanayan. Sa pagsasalita ko ay ginagamit ko ang aking bibig, ang aking kaisipan upang may makukuha kayong malalim na impormasyon tungkol sa makrong kasanayan. Ano nga yung ating makrong kasanayan? Mga alin na makrong kasanayan? Pagsasalita, panonood, pananaliksik, pagsusulat, at pagbabasa. At ang panghuli ay pakikinig. Sa anim na makrong kasanayan ay mas mapapaunlad natin ang ating kaisipan at ating bokabularyo. Sa anim na makrong kasanayan ay mas mahalaga nating pag-aralan pa ng mas malalim upang mapalawak pa ang ating bokabularyo. Dahil sa anim na makrong kasanayan, ito ay napaka-importante sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na nating, katulad ko, ako ay isang nag-aaral upang maging mas mapaunlad pa ang aking bokabularyo. At katulad din ninyo na nag-aaral din, na pareha tayong may hinahangad upang mas mapalawak pa ang ating kaisipan. Ano nga yung ating anim na makrong kasanayan? Pakikinig, pagsusulat, pagbabasa, pananaliksik, pagsulat, at panunood. Sa anim na makrong kasanayan ay ating mas mapaunlad ang ating kaisipan at may sa buhay natin ito sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Sana sa aking tinalakay ngayong araw ay may makukuha kayong mga kaalaman at mas mapalawak pa sa pamamagitan ng aking pagtuturo dito sa harapan. Sa muli,
Ako po si Lea Jane D. Dagunan na kumukuha ng Bachelier sa Sekundaryang Edukasyon Midyor sa Pilipino. Yun lamang po at maraming salamat.